Dear Miss Love, ako po si Maya. Gusto ko lang i-share sa inyong channel Miss Love ang kwento ng aking buhay at pag-ibig para makahingi na rin po ng payo o opinyon sa inyong mga listeners. Ito po ang kwento ko kung paano kami nagkaroon ng relasyon ng ama ng aking asawa at kung paano humantong doon. Yun po ang ikukwento ko. 28 taong gulang na ako. May asawa, pero wala pang anak. Sa panlabas na tingin ay maayos ang buhay ko. Pero tulad ng maraming pamilya, may mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. May mga sugat na tahimik lang naming dinadala sa loob ng maraming taon. Ang biyanan kong si Vic ay 51 taong gulang. Matagal na tong nag-iisa sa buhay. Isa siyang karpintero at kung ano-ano na ring trabaho ang kanyang napasok. Kaya naman hindi na rin nakakapagtaka kung bakit matikas pa rin ang katawan nito. Batak ang pangangatawan, kaya kahit may edad na ay malakas pa rin. Kahit mahirap ang trabaho niya noon, nakilala siya bilang isang masipag at maaasahang padre de pamilya. Maraming taon siyang nagtrabaho sa iba't ibang lugar. Minsan sa Maynila, minsan sa mga malalayong probinsya. Lahat daw ng pagod niya ay para sa nag-iisa niyang anak, si Aljon, ang asawa ko. At sa kabila ng hirap ng buhay, nagawa niyang mapagtapos si Aljon ng kolehiyo, kahit mag-isa niya lang. Yun ang pinagmamalaki niya sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Hindi bali nang ako ang mahirapan. Madalas niyang sabihin noon, basta't makatapos lang ang anak ko. Matagal nang wala sa buhay nila ang asawa niya. Bata pa raw nun si Aljon nang iwan sila nito. Sumama sa ibang lalaki at hindi na bumalik pa. Simula noon, si Vic na ang tumayong ama't ina kay Aljon. Marahil iyon din ang dahilan kung bakit naging mahigpit siya kay Aljon. Gusto niyang maging maayos ang kinabukasan ng anak niya. Pero habang lumalaki si Aljon, parang may bahagi ng pagkatao nito na hindi naiintindihan kahit ng sarili niyang ama. Nakilala ko Miss Love si Aljon 5 taon na po ang nakalipas. Sa simula ay mabait siya. Masayahing lalaki, palabiro at marunong talagang makisama. Madalas pa niyang kinukwento kung gaano siya ka-proud sa ama niya. Kung hindi talaga dahil kay Papa, baka hindi ako nakapagtapos. Sinasabi niya yun sa akin. Dahil doon, mas lalo ko siyang hinangaan. Dahil na rin sa pagmamahal niya sa kanyang ama. Pagkaraan ng 2 taon, nag-live-in na kaming dalawa. Sa unang mga buwan ng pagsasama namin, maayos naman ang lahat. Simple lang ang buhay naming dalawa. Hindi naman kami kinakapos. Sapat na para sa amin. Pero unti-unti, nagbago ang lahat, Miss Love. Hindi ko rin agad napansin kung kailan ba nagsimula. Marahil nung mas naging mabigat ang trabaho niya. O baka naman nung nagsimula na siyang sumama sa mga katrabaho niya tuwing gabi pagkatapos ng duty. Sa tuwing umuwi siyang lasing, nag-iiba ang ugali ni Aljon. Malayong malayo sa lalaking nakilala ko noon. Napakaingay niya. Mainitin ang ulo. Sa umpisa, sigawan lang talaga. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko inaasahan. Ang unang beses na nasaktan niya ako. Hindi ko na yun kinuwento kahit kanino. Kahit sa tatay niya, hindi ko sinabi. Mas pinili kong manahimik. Simula noon, natuto kong umiwas kapag alam kong nakainom siya. Kapag naririnig ko na ang ingay ng motor niya sa labas, nagkukunwari na akong tulog. Minsan iniisip ko kung bakit naging ganoon si Aljon. Kung bakit nagbago ang lalaking minahal ko. Siguro may mga bagay sa buhay na hindi agad nakikita sa umpisa. Kaya nga may kasabihang, hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo ito nakakasama sa iisang bubong. Hanggang isang araw nagkasakit ang tatay niya. Mag-isa lang kasi ito sa bahay nila sa kabilang barangay. Habang kumakain kami ni Aljon isang gabi, napag-usapan namin yun. Pwede bang ikaw muna mag-alaga kay tatay?
Wika niya habang nagpapalakas siya. Hindi ko agad to sinagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong kapag pumayag ako, kailangan kong manatili sa bahay ng biyanan ko ng ilang araw o baka nga mas matagal pa. Nangungupahan lamang kasi kami ni Aljon dahil malapit ang apartment sa trabaho niya. Pero naisip ko nga ang kalagayan ng matanda. Nag-iisa na lamang to sa buhay at may edad na. Sige, sagot ko. Ako na munang bahala sa kanya. Tumango si Aljon. Kinabukasan, hinatid niya ako sa bahay ng kanyang ama. Napakasimple lang ng bahay ni Vic. Maliit na sala, kusina at 2 kwarto. Nung makita niya kami sa pinto, nagulat pa siya. "Oh, anak, bakit kayo nandito?" Tanong niya. Lumapit si Aljon at pinaliwanag ang plano. "Dito muna si Maya para may kasama ka. Habang nagpapagaling ka." Agad namang umiling si Vic. "Naku, huwag na. Kaya ko pa naman mag-isa." Pero ngumiti ako. "Ayos lang po. Hindi rin naman po ako busy. Wala naman akong ginagawa sa bahay," sabi ko. Sandaling tumahimik ang matanda bago siya tumango. "O siya, sige na nga. Salamat." Hindi nga nagtagal, umalis din si Aljon dahil may trabaho pa siya. Sa unang pagkakataon, naiwan akong mag-isa sa bahay kasama ang biyanan ko. Sa mga sumunod na araw, sinikap kong gawing maayos ang bahay. Nililinis ko ang bahay niya, nagluluto ng pagkain niya at sinisigurado kong iniinom niya ang gamot niya sa tamang oras. Sa una nga nahihiya pa siya sa akin dahil sa pag-aasikaso ko sa kanya. "Maya, huwag mo na akong asikasuhin pa ng ganyan. Kaya ko naman," sabi niya minsan habang naghahain ako ng tanghalian. Ngumingiti lamang ako dito. "Ayos lang po." Napapailing siya habang umupo sa mesa. Habang kumakain kami, napapansin kong tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Tila pinagmamasdan ako ng masinsinan. "Matagal na po ba kayong mag-isa dito?" Tanong ko. Tumango siya. "Maraming taon na rin." Hindi ko na tinanong ang tungkol sa dating asawa niya. Ramdam kong mas mabuting huwag na yung ungkatin pa. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kami naging komportable sa presensya ng isa't isa. Minsan nagkukwento siya tungkol sa nakaraan niya. Minsan naman tungkol kay Aljon ng bata pa to. "Makulit yun noon," sabi niya minsang nakangiti, pero masipag din mag-aral. Sa loob-loob ko, mukhang may ibang side ng asawa ko ang hindi pa niya nakikita. Habang tumatagal ang pananatili ko sa bahay na iyon, doon ko napansin ang kabaitan ng biyanan ko. Hindi siya masungit. Hindi rin siya naninigaw. Umiinom naman to ng alak pero hindi siya katulad ng asawa ko. Hindi rin siya nagtatanong ng mga bagay na maaaring magbigay sa akin ng hiya. At isang hapon nga, habang naglilinis ako ng mga plato sa kusina, narinig ko siyang nagsalita. "Maya?" Tawag niya. "Po? Salamat sa pag-aalaga sa akin." Wala po yun. Pero sa loob ko noon may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko pa alam na ang simpleng pagsisimula na iyon ang magiging dahilan ng isang mas komplikadong kwento sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang ilang araw na tahimik ang buhay sa bahay ni Vic. Sa totoo lang, mas naging komportable pa nga ako na kasama siya kesa kay Aljon na anak niya. Habang nagwawalis ako nun sa sala, bigla niyang sinabi, "Buti na lamang at napunta ka dito, Maya. Kahit papano may nakasama ako." Ngumiti ako dito. "Wala po yun. Ako nga rin po eh. Mabuti na lang din napunta ako dito. Nagkaroon din ako ng kausap. Ako lang kasi mag-isa palagi sa bahay." Sa totoo lang, hindi ko talaga inasahang magiging komportable ako sa kanya. Pero kahit maayos ang araw namin, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang ugali ni Aljon. Tuwing kinsenas, pare-pareho lang ang nangyayari. Kapag sasahod siya, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso na to sa inuman kasama ang mga katrabaho niya. Minsan nga nagbabar pa. At kapag gabi na, tsaka lang siya umuwi. Sanay na ako ron. Hindi ko na siya pinapakialaman doon dahil ayoko na ng away. Hanggang isang gabi,
10:00 na noon nang marinig ko ang ingay ng motor niya sa labas. Napabuntong hininga ko. Dumating siya. Bulong ko sa sarili ko noon. Nasa kwarto ako noon na ginagamit kong tulugan muna habang nandito ako sa bahay ng biyanan ko. Maya-maya bumukas ng pinto. Malakas. Kasunod noon ang mabibigat na hakbang ni Aljon. Kahit hindi ko pa siya nakikita, alam ko agad na lasing na naman siya. Sanay na ako sa ganung eksena. Sa isip-isip ko, nagpapasalamat talaga ako na hindi kami nagkakaanak hanggang ngayon. Dahil kung mayroon man ngayon, siguradong mahihirapan lang ang bata sa ganitong sitwasyon. Sa ugali ng kanyang ama. Sa bawat sahod ni Aljon, 2,000 lang Miss Love ang binibigay nito sa akin. Pero hindi ako nagrereklamo. Alam ko naman na hindi ganun kalakihan ang sahod niya. Pero malaking bahagi ng pera niya ay nauubos sa inuman at sa pagbabar. Habang iniisip ko yun, bigla ko nang narinig ang malakas niyang boses mula sa sala. Maya! Napakunot ang noo ko. Halos sumisigaw siya. Lumabas na ako ng kwarto noon dahil nahihiya ako sa mga kapitbahay. Pagdating ko sa sala, nakita ko siyang nakatayo sa gitna, hawak ang bag niya at halatang wala sa ayos ang itsura. Aljon, gabi na. Ano ka ba? Huwag ka maingay. Sabi ko dito ng mahina. Akala ko doon na matatapos ang usapan, pero bigla siyang tumingin sa akin ng masama. Ano? Patigas siyang sabi. Ako bang pinagsasabihan mo? Napahinto ako. Hindi naman. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla siyang lumapit sa akin. Akala mo kung sino ka? Dagdag niya na halatang galit. Umiwas ako ng tingin dito. Dahil ayaw ko nang lumaki ang gulo. Aljon, gabi na. Magpahinga ka na lang. Wala tayo sa bahay, baka nakakalimutan mo. Pero lalong uminit ang ulo niya. Pinapalayas mo ba ako sa bahay ng sarili kong ama? Hindi. Sagot ko agad. Pero huli na. Bigla niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Kung ayaw mo sa akin, umalis ka. Sigaw niya. Ramdam ko ang sakit sa pagkakahawak niya. At wag na wag mo akong pinagsasabihan, Maya. Bago pa ako makapagsalita, bigla niyang tinaas ang kamay niya. At sa isang iglap, tumama ang sampal niya sa pisngi ko. Napatigil ako. Parang tumigil ang mundo ko ng mga sandaling yun. Pero hindi pa roon natapos ang nangyari. Bigla akong narinig bumukas ang pinto ni Vic. Lumabas siya mula sa kanyang kwarto. At sa unang pagkakataon ng Miss Love, nakita niya mismo ang ginagawa ng anak niya sa akin. Nagulat siya noon. Ang laki yung mata niya. Aljon! Malakas siyang sigaw. Napalingon naman ang asawa ko. At nagulat pa nga ito nung makita niyang ama niya. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Vic. Tahimik lang ako sa gilid, hawak ang pisngi ko. Lumapit si Vic sa amin. Bakit mo sinasaktan ang asawa mo? Tanong niya. Sandaling natahimik si Aljon, halatang nabigla rin siya. Pero bago siya makasagot, napansin niyang nakatayo na ako sa likod ng ama niya. Para tong napahiya. Wala yun. Sagot niya ng bigla. Wala? Ulit ni Vic. Tumingin to sa akin. Kitang-kita ko ang nangyari. Anong wala? Galit nitong sabi. Kailan ka pa natutong manakit ng babae? Wala akong natatandaan na tinuro ko yan sa'yo. Saglit na nagkatinginan ang mag-ama. Sumagot ka, dagdag ni Vic. Biglang napabuntong hininga si Aljon. Wala kayong pakialam dito. Away namin tong dalawa. Sagot niya. Biglang nagtangis ang mga bagang na matanda. May pakialam ako. Asawa mo siya, anak kita. May pakialam ako sa inyong dalawa. Hindi na sumagot si Aljon. Sa halip, kinuha niya ang bag niya sa sahig. Aalis na lang ako kung ganyan kayo pareho. Sabi niya. Tiningnan niya ako ng masama bago siya naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, lumabas siya ng bahay na hindi man lang lumilingon. Maya-maya, narinig ko na yung tunog ng motor niya na papalayo. Naiwan kaming dalawa ni Vic sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Lumapit to sa akin ng dahan-dahan.
Maya, mahina niyang sabi. Tumingin naman ako sa kanya. Sa unang pagkakataon nakita ko ang galit at lungkot sa mukha ng isang ama. Sinasaktan ka ba talaga niya? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Matagal na ba siyang ganyan sa'yo? Napayuko ako. Hindi ko alam kung magsasabi ba ako ng totoo o hindi. Pero alam kong nakita naman na niyang nangyari. Wala nang dahilan pa para pagtakpan ko ang asawa ko. Kaya naman dahan-dahan akong tumango. Sandaling natahimik si Vic. Napabuntong hininga to ng malalim. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tahimik lang akong nakatitig sa sahig. Akala ko, magbabago pa siya. Mahina akong sabi. Hindi na nagsalita ang matanda. Lumipas ang ilang segundo bago siya muling nagsalita. Alam mo bang hindi tama ang ginagawa niya? Tumingin to sa akin. Walang lalaking may karapatang manakit ng isang babae. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love. Pero parang biglang bumigat ang dibdib ko nung marinig ko yun sa kanya. Siguro dahil may taong nagsabi sa akin na mali ang ginagawa ng asawa ko. At ang taong yun ay ang sarili niya pang ama. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Vic. Masigla na rin tong kumain. Isang umaga habang nagkakape kami, ngumiti ito sa akin. Mukhang malakas na ako ulit. Ngumiti rin ako. Oo nga po malaki na rin ang pinagbago niyo. Nagkalaman-laman na kayo. Napatingin siya sa akin sandali. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin, Maya. Kaya maraming salamat. Umiling lang ako. Wala pong anuman. Nagpa siya na akong umuwi sa amin. Nagpaalam ako kay Vic. Babalik na po siguro ako sa apartment para maasikaso ko rin si Aljon. Sabi ko dito. Tahimik lamang siyang tumango. Naiintindihan ko. Para bago pa ako tuluyang makaalis, biglang nag-ring ang phone ko. Kaibigan ko yung tumatawag na nakatira rin sa parehong apartment building. Maya, nasan ka? Tanong niya sa telepono. Nasa bahay pa ako ng biran ko Bakit? Sandaling tumahimik ang kaibigan ko bago siya nagsalita ulit. Alam mo ba, akala ko hiwalay na kayong dalawa ni Aljon. Napakunot ang noo ko. Ano? Hindi bakit? May nakita ako ditong babae. Huminga to ng malalim. Nakatira sa apartment niyo. Para akong nabingi sa narinig ko. Ano? Mahina akong sabi. Dinala siya ni Aljon dito ilang araw nang nakalipas. Nanlamig ang katawan ko noon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba, lungkot o pagkabigo? Teka, sigurado ka ba? Tanong ko. Oo naman. Sagot ng kaibigan ko. Nakikita ko nga silang magkasama dito Hindi na ako nagsalita pa. Pagkababa ko ng cellphone, agad ako nagpaalam kay Vic. Kailangan ko na pong umalis. Hindi ko na sinabi sa kanya ang nalaman ko. Pero halatang halata sa mukha ko ang galit at sama ng loob kay Aljon. Maya, may problema ba? Tanong niya. May kailangan lang po akong ayusin. At pagkatapos noon, umalis na ako. Hindi ko na hinintay pa na maggabi. Diretso akong pumunta sa apartment namin. At pagkarating ko nga doon, huminga muna ako ng malalim at binuksan ang pinto. At tama ngang sinasabi ng kaibigan ko. Dahil may babaeng nasa loob. Nakaupo to sa may sala na para bang komportableng-komportable na sarili niyang bahay. Pagkakita niya sa akin, nagulat siya. Ikaw ba si Maya? Tanong niya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Matigas kong tanong. Dinala ko dito ni Aljon Sagot niya. Doon tuluyang sumabog ang galit ko. Hinila ko talaga siya sa buhok. Lumayas ka dito, sigaw ko. Nagulat pa nga siya at pilit na kumakawala sa pagkakahawak ko. Teka nga, bitawan mo nga ako, sigaw niya. Pero hindi ako nakinig. Pinilit ko siyang palabasin ng pinto. Umalis ka dito, dagdag ko pa. Sa huli napilitan siyang umalis. Pagkasara ko ng pinto, doon ko lang naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Umupo ako sa may sofa. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Kinagabihan, dumating si Aljon. Pagpasok niya, ako ang bumungad sa kanya sa sala.
Napahinto siya noon. Bakit ka nandito? Tanong niya agad. Tumayo ako. Natural bahay ko rin to. Sagot ko. Napansin niya agad na wala na yung babae. Nasaan si Mary? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Yung babae? Pinalayas ko na. Nanlaki ang mata niya. Ano? Hindi ako papayag na may ibang babae sa bahay na to. Sagot ko. Biglang uminit ang ulo niya noon. At sino ka para magdesisyon dito, Maya? Napatitig ako sa kanya. Asawa mo ko. Pero imbis na maunawaan niya, lalo siyang nagalit. Teka, kung ayaw mo sa patakaran ko, lumayas ka. Wika niya. Natigilan ako noon. Dahil parang hindi na siya yung Aljo na kilala ko. Parang hindi siya yung Aljo na ilang taon kong kasama. Wala kang karapatan na magreklamo dahil hindi ikaw ang nagbabayad ng bahay. Hindi rin ikaw ang nagpapakain sa akin. Parang tumusok ang bawat salita niya sa dibdib ko. Tandaan mo, Maya, ako ang nagpapalamon sa'yo. Dagdag pa niya, tandaan mo yan. Doon na ako sumagot. Kung ganyan ang katwiran mo, baka aasa ka mula ngayon, wala ka ng katulong sa bahay na to. Naapakunot ang noon niya, tas nagpatuloy ako. Buti pa ang katulong eh. Sumasahod ng malaki. Ako, 2,000 lang ang binibigay mo sa akin. Tahimik siyang tumingin sa akin. Ako na asawa mo. Iniiwan mo dito na parang katulong. Maglilinis ng kalat mo, magluluto ng pagkain mo, maglalaban ng mga damit mo. Huminga ako ng malalim. Ni minsan hindi mo nakita ang halaga ko. Hindi siya sumagot, pero ramdam ko ang galit niya sa akin. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, fine. Maghiwalay tayong dalawa. Alam mo, ngayon ako nagpapasalamat na hindi tayo nagkaanak na dalawa. Na hindi tayo nagpakasal. Napangisi siya. Huwag mo akong takutin. Hindi kita kailangan, Maya. Pare-pareho kayong mga babae. Lalayas kapag hindi nasunod ang gusto. Huwag mo akong itulad sa nanay mo. Nanlaki ang mata niya nang mabanggit ko ang nanay niya. Magkaiba kaming dalawa. At sa unang pagkakataon, sinabi ko sa kanya yung matagal ko nang kinikimkim. At alam ko na ngayon kung saan mo nakuha yung demonyo mong ugali. Sa nanay mo. Natahimik ang buong paligid. Dahil ang tatay mo, sa pagtira ko doon ng ilang araw, mas nakilala ko pa siya kaysa sayo. Parang naputol ang paghinga niya, pero hindi pa ako tapos noon. Kaya kung may babalik ko lang yung panahon, sabi ko dito, sana yung tatay mo na lang yung una kong nakilala. Hindi ikaw. Kinuha ko yung bag ko. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Lumabas ako ng apartment. At nung gabing yun, Miss Love, tuluyan akong umalis sa buhay niya. Lumipat ako sa kabilang bayan. Nangatulong ako sa isang pamilya roon. Mababait naman ang naging amo ko. Naging tahimik ang bago kong buhay. Lumipas ang mga buwan, nabalitaan ko mula sa mga dating kapitbahay at kaibigan ko doon na muli raw binahay ni Aljo ng babaeng yun. Nagtatrabaho pala yun sa bar. Pero wala na akong pakialam. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sa isip ko, mabuti na rin habang wala pa kaming anak. Nakilala ko yung tunay na ugali ng lalaking yun. Lumipas ang 1 taon, tahimik na nagpatuloy ang buhay ko sa kabilang bayan. Nakatira ako sa bahay ng amo ko kung saan ako nagtatrabaho bilang kasambahay. Mabait at maayos silang makitungo. Simple lang ang araw-araw ko. Tagaluto ako roon, tagalinis at kung ano-ano pa. Hindi marangya ang buhay ko pero payapa. Tila ako nabunutan ng tinik mula nang mawala sa buhay ko si Aljon. At sa loob ng 1 taon na yun, tuluyan na kaming nawalan ng koneksyon. Hindi ko na siya kinontak at hindi na rin siya nagganap sa akin. Balita ako sa kaibigan kong nakatira din sa apartment na yon. Hiwalay na raw ang dalawa, ilang buwan na rin ang nakakalipas. Buntis daw kasi yung babae, pero iba yung tatay. Yung naging customer daw sa bar. Natatawa na nga lang ako sa sinapit ni Aljon. Minsan, ang pinakamagandang desisyon talaga
ay yung lumayo sa taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Hanggang isang hapon noon, may pinapagawang amo ko na kubo sa bakuran nila. Inutusan niya ako na magdala ng merienda sa mga trabahador. Pagdating ko doon, may ilang lalaking nagtatrabaho na. At habang naglalakad ako papalapit, bigla akong napatigil. Parang may pamilyar na mukha sa mga manggagawa. At hindi nga ako nagkamali. Si Vic, ang biyanan ko. Nakatayo siya sa gilid ng kubo. May hawak na martilyo habang inaayos yung poste. Medyo pumayat kumpara nung huli ko siyang makita. Pero pareho pa rin ang tindig niya. Nagulat talaga ako. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya o hindi. Kumabog kasi yung dibdib ko noon. At parang nanginig ako. Pero parang naramdaman niya yung presensya ko kaya napalingon siya sa gawi ko. At nung makita niya ako, halata rin ang gulat sa mukha niya. "Maya," tawag niya. Dahan-dahan akong lumapit. "Kayo ho pala." Napakamot siya sa ulo at parang nahihiya. "Hindi ko inaasahan na magkikita tayo dito," sabi ko. "Ganon din ako." Ngumiti ito ng kaunti. Nagkaroon ng ilang segundo na katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos ay nagsalita siya ulit. "Kumusta ka na?" "Maayos na po," sagot ko. "Dito na po ako nagtatrabaho." Tumangu-tangu siya. Masaya akong marinig yun. Hindi ko maiwasang magtanong tungkol sa kanya. "Kayo po, kumusta?" Napangiti ito ng bahagya. "Ayos naman, paminsan-minsan tumatanggap pa rin ako ng mga ganitong trabaho. Kahit maliit lang na gawain." Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng kakaibang saya nung makita ko siyang muli. At pagkatapos ng araw na yun, madalas ko na siyang makita sa bakuran ng amo ko habang ginagawa yung kubo. Minsan nagkakausap kami habang nagpapahinga siya. Simpleng kumustahan lang din. Pero habang tumatagal, nanumbalik ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Tulad nung mga araw na inalagaan ko siya sa bahay niya. Isang hapon nga, habang nag-uusap kami, bigla niyang sinabi, "Maya, kung may oras ka, pwede kang dumalaw sa bahay ko minsan." Nagulat pa ako sa imbitasyon niya, pero tumango rin ako. Sige ho, sa day off ko. Ilang araw ang lumipas bago ako nakadalaw. Pareho pa rin ang bahay niya. Simple pero malinis at maayos. Naganda siya ng simpleng hapunan para sa aming dalawa. Habang kumakain kami, napag-usapan namin ang nangyari sa nagdaang taon. Pero hindi na namin pinag-usapan si Aljon. Parang parehong naiintindihan naming dalawa na mas mabuting huwag na siyang ungkatin pa. Pagkatapos ng hapunan, naupo kami sa sala. Tahimik ang gabi. "Maya," mahina niyang sabi. Tumingin ako sa kanya. Seryoso ang ekspresyon sa mukha niya. "Matagal ko nang gustong sabihin to," sabi niya. "Ano ho yun?" Sandali siya nag-isip bago nagsalita. "Simula nung makasama kita dito at alagaan mo ko, nagkaroon ako ng respeto sa'yo." Hindi ako nagsalita. Hindi ka katulad ng ibang tao. Mabait ka, matatag ka, kahit marami kang pinagdaanan. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Sa loob ko, may kakaibang damdamin na matagal ko nang pilit hindi pinapansin. Pero ng gabing yun, hindi ko na yon maitatago. Aaminin ko sa inyo, may nararamdaman po ako. Pero hindi ko alam kung ano to eh. Nagulat siya sa sinabi ko. Pero hindi siya agad nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Naramdaman ko yung mainit niyang palad. Hindi nagtagal, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Madalas akong pumunta sa bahay niya. At sa mga gabing magkasama kami, mas nakilala ko ang tunay niyang pagkatao. Isang gabi, muli akong pumunta doon. At doon may nangyari sa amin, Miss Love. Pagdating ko pa lamang doon, tila kaming sabik na sabik. Naghalikan kami. Ramdam ko yung init ng hininga niya na gumagapang sa katawan ko. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Nung unang beses na may nangyari sa aming dalawa. Halos mapasigaw ako noon.
dahil na rin sa tindi ng tinatamasa ko sa kanya. Saksi ang kwarto niya, ang banyo, ang kusina, lahat ng sulok ng bahay na yun kung paano niya ako pinasaya. Mula nun, Miss Love, naging paulit-ulit ang pagkikita namin. Hindi lihim sa amin na may espesyal lang namamagitan sa pagitan namin. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang kaibahan niya sa anak niya. May respeto siya, may pagpapahalaga sa akin. Pero kahit ganun, kahit masaya ako, may isang tanong na patuloy na umiikot sa isip ko. Isang tanong na hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Ayos lang ba na magkaroon kami ng relasyon kahit ang dating asawa ko ay sarili niyang anak? Maraming salamat po sa sasagot ng aking tanong. Muli, ako po si Maya. Maraming salamat po, Miss Love, and God bless. Ilang taon na kayong mag-asawa ni paring Bert, pero hindi ka pa rin nagbabago. Napakaganda pa rin ang katawan mo. Dalagang-dalaga ka pa rin, Mari, kahit na may anak ka na. Binobola mo na naman ako, Justine. Hindi kita binobola. Kaya nga hindi ko mapigilan na panghinayangan yung nakaraan natin eh. Kung sana hindi ako umalis. Kung sana hindi ko pinili ang trabaho sa abroad at nanatili ako sa tabi mo. Baka hanggang ngayon ay tayo pa rin. Baka nga tayo ang mag-asawa ngayon. Justine, kalimutan na lang natin ang nakaraan. Matagal na rin naman yun. May asawa na ako. Asawa na ako ng kaibigan mo. Hindi ba pwedeng dugtungan ng nakaraan, Mari? Pwede naman, di ba? Nang hindi nalalaman ni paring Bert. Matagal na rin siyang nasa abroad. Sigurado ko, matagal ka na rin nangungulila. Ako naman ang unang lalaki sa buhay mo, di ba? Kaya pwede ko naman sigurong punan ang pangangailangan mo habang wala ang asawa mo. Papayag ka ba? Pangako, Mari. Paliligayahin kita habang wala si paring Bert. Kailan ba nagiging mali ang nararamdaman ng ating puso? Kailan ba masasabing mali ang isang relasyon kung ito naman ang sinisigaw ng iyong puso? Ang kumpare ng asawa ko ay ang siyang unang lalaki sa buhay ko. Tama po, siya ang nakauna sa akin. At ngayong wala ang asawa ko, isang pagkakasala ang aking magagawa. Alam kong mali, pero kapag ang puso na pala ang nagdikta, mahirap na itong pigilan. Katulad na lamang ng nangyari sa akin ngayon. Ito po ang kwento ng buhay ko. Hayaan niyo kong ibahagi ang istorya ng aking buhay sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mela. Isang teacher sa elementary. Grade 1 ang mga batang tinuturuan ko. May anak na rin po ako na nasa edad 3 taon na binabantayan ng aking ina. Kasama namin si Mama Perla sa bahay. 26 years old na po ako. At alam kong sa edad kong ito ay aktibo pa rin ako pagdating sa kama. Kaya nga nang umalis ang aking mister, ay sobra talaga akong nangulila sa kanya. Matagal din akong nagtiis. Hanggang sa dumating ang time na bumigay ako sa kumpare niya. Si Bert ay nasa 30 years old na. Hindi sapat ang sinasahod ng asawa ko dito sa Pilipinas. Kaya naisipan niyang pumunta sa abroad bilang electrician. Mahal kasi ang sahod niya sa bansang Saudi kumpara sa sinasahod niya bilang lineman dito sa Pilipinas. Taga Visayas kami sa bandang norte ng Cebu. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar. Noong mga panahon na iyon, ay hindi ko maipagkakailang matindi ang pangangailangan ko bilang babae sa asawa ko. Bata pa ako at sabik ako. Hindi ako nahihiyang aminin yon sa inyo.
Dahil yun ang totoong nangyari sa buhay ko. Opo, nagkasala ako sa asawa ko nang minsang natalo ako ng kahinaan ko. Nagkasala ako dahil mas nanaig sa akin ang pangungulila at karupukan. Sinubok po ako ng panahon na sadyang mapagbiro nang maging kapitbahay ko ang ex kong kumpare ng asawa ko. Labag sana sa loob ko na ibang bansa ang asawa kong si Bert. Pero dahil sa marami kaming pagkakautang at hindi rin sapat ang kinikita ko bilang guro sa elementary, ay wala akong nagawa. Nagpapatayo kasi kami ng bahay. Hulugan pa namin, pati na rin yung lote. Ayoko kasing nakikituloy kami sa aking biyanan dahil nahihiya ako. Dito ay nakahanap kami ng lote na hulugan, kaya nag-loan ako sa GSIS ng pampatayo namin ng bahay. Mas lalo kaming nahirapan, kaya naman nung nagkaroon ng oportunidad na makapunta siya ng abroad, labag man sa loob ko, ay pinayagan ko siya. Mag-iingat ka doon. Huwag mong papabayaan ang sarili mo at huwag mong kalimutang tumawag kapag wala ka ng ginagawa. Naiiyak ako nung hinatid ko siya sa airport. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng sobrang lungkot sa iisiping una pa lamang tong magkakahiwalay kami. Huwag ka na mag-alala. Isipin mo na lang na kailangan kong lumayo para sa pamilya natin, para sa kinabukasan natin, para makabangon din tayo sa kahirapan. Napakalungkot ko noon. Gabi-gabi akong nangungulila sa asawa ko. Pero hindi ko po akalain na sa paglayo ng asawa ko, ang siya palang magbibigay lamat sa aming relasyon. Sinubok ang katiting na katatagan na meron ako bilang asawa ni Bert at bilang babae. Higit po sa lahat, sinubok ang aking pagkatao. Sa pag-alis ng asawa ko, ay dito dumating ang kumpare niyang si Justine. Kakauwi lamang nito galing abroad. Kumpare ni Bert si Justine dahil inaanak ni Bert ang nag-iisang anak nito sa asawa niya. Hiwalay sila ng asawa niya. Matagal na ring panahon. Nasira sila dahil kumabit daw ang misis niya habang nasa abroad pa siya. Pero may lihim kaming nakaraan ni Justine na hindi po alam ng mister ko. Si Justine ang unang lalaki sa buhay ko, Miss Love. Kaya hindi ko rin siya nakalimutan noon. Siya ang naging nobyo ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Nagkahiwalay kami dahil nung gumraduate ito ay pumunta na agad ito ng abroad. At nang bumalik ito ng Pilipinas ay kasintahan ko na si Bert at nagpakasal na kami noon. Walang kaalam-alam si Bert na ang kumpare niyang si Justine ang unang lalaki sa buhay ko. Hindi rin naman kasi siya nagtatanong tungkol sa mga bagay na yun. Hindi ko na rin naman sinabi sa mister ko dahil para sa akin ay matagal na iyong tapos. Pero ang inakala kong tapos na, Miss Love, ay madudugtungan pala ng hindi ko inaasahan. Madudugtungan ng isang pagkakamali, isang bawal na relasyon sa pagitan namin ni paring Justine. Dumating si paring Justine sa Pilipinas at nagkataong kapitbahay ko siya. May bahay kasing binenta na katabi lang din sa bahay namin. Binenta ng may-ari dahil lumipat na ito ng syudad at sakto ngang si Justine ang nakabili nun. Gulat na gulat pa ako nang makita ko siya isang Sabado sa bahay nila. Mela, kumusta ka na? Ikaw pala yung bagong lipat yan sa kabilang bahay? Okay lang naman ako, ikaw. Kumusta? Napakalapad ng ngiti ni Justine sa tanong ko. Yung tipong tila ba kay saya niyang makita ako. Heto, nagiging inatay, ina at itay sa aking anak. Iniwan ako ni Carol eh. Bakit naman? Alam mo na, sumama sa ibang lalaki. Hindi nakatiis nung nasa abroad ako. Lumayas, tanga yung naipon namin na pampagawa sana ng bahay. Napakamot pa sa ulo si Justine. Nakaramdam ako ng awa sa ex ko. Para sa akin,
Hindi ko gagawin kay Bert ang ganoong bagay. Kayo ba ni paring Bert, kumusta kayo? Okay lang naman kami. Nasa abroad siya. Alam mo naman dito sa atin, ang liit-liit lang ng sinasahod at kulang pa sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya nga saan ba ang punta mo? Sa palengke ka ba? Sumabay ka na sa akin. Sa palengke din ako pupunta. Mahirap pa namang makasakay dyan sa labasan. Sumabay nga ako kay Justine kasi totoong mahirap makasakay ng jeep. Marami namang dadaan pero siksikan lang talaga at punuan. May sasakyan naman si Justine kaya okay na rin na makisabay ako sa kanya. Hindi ko naman kailanman maisip o naisip na magkakasala ako kay Bert, na muling babalik ang damdamin ko kay Justine. Sa mga sumunod na araw ay palagi na kaming nag-uusap. Naikwento ko rin kay Bert na naging kapitbahay namin ang pari niyang si Justine. Hanggang sa dumating ang araw ng pasukan. Napakaliit ng bundo namin ni Justine. Dahil naging estudyante ko ang anak niyang itago na lang natin sa pangalan na Marky. Hindi ko rin inaasahan na sa pagkakataong to ay magsisimula ng magkaroon ng lamat ang relasyon namin ng asawa kong si Bert. Mela, napapansin ko lang anak, madalas kayong magkasama ni Justine. Anak, huwag ka masyadong maging malapit dun sa tao. May asawa ka, baka masamain ang mga biyanan mong magulang ni Bert. Isang araw na paalala sa akin ng nanay ko. Ma, wala naman kaming masamang ginagawa ni Bert. Nakikisabay lang ako sa sasakyan niya papuntang school. Tsaka alam naman nating lahat na may asawa na akong tao. Pagrarason ko pa sa aking ina. Wala namang masama sa paalala niya. Hindi ko lang lubusang maisip na pati ang ganong bagay ay bibigyan ng mali siya ng mga tao. Nag-iingat lamang tayo anak dahil mahirap nang maging usap-usapan. Alam mo naman, mainit ka sa mga mata ng mga kapitbahay, lalo na't walang asawa si Justine. Nakadama ako ng inis noon sa nanay ko, pero tinaboy ko na lamang at nawala din naman ang inis ko. Paano ba naman kasi itong si Justine? Masyadong mapagbiro. Lagi niya akong binibiro at tawanan na lamang kami ng tawanan tuwing nakasakay na ako sa loob ng sasakyan niya. Kasama rin naman kasi namin sa loob ang anak niyang si Marky, na estudyante ko. Kaya hindi ko talaga maintindihan ang mindset ng mga taong nag-iisip ng masama sa aming pagkakaibigan. Naging mas close pa kami ni Justine, na kahit snacks ko ay dinadalhan niya na ako. Kung minsan pa, pati tanghalian ko ay magkasabay kaming tatlo ni Marky. Kagaya na lamang nung minsan, nasa labas kaming kumain na tatlo dahil isinabay ako ni Justine. Hanggang sa isang araw ay hindi ko nakita na pumasok si Marky at Justine sa school. Kinahaponan ay chinat ko si Justine sa messenger niya kung anong nangyari. At doon ko nga nalaman na kinuha ni Carol, ang dating niyang asawa, si Marky. Ramdam ko nun, Miss Love, ang lungkot ni Justine. Akala ko ba wala na siya rito? Tanong ko sa kanya. Umuwi siya nung nakaraang linggo at kinausap yung bata. Sumama naman yung bata sa ina kaya wala na akong nagawa. Naawa talaga ako kay Justine. Nang araw ding yun ay may babaeng nag-process ng transfer papers ni Marky. Doon ko nalaman na yun pala si Carol, ang ex ni Justine. Sa mga sumunod na araw ay napapansin kong palaging umiinom si Justine dahil sa lungkot ng pagkawala ng anak niya. Mag-isa na lamang siya sa bahay. Nahabag ako sa kanya. Isang araw noon ay nag-chat sa akin. Tinatanong kung maaari ko daw ba siyang samahan na mamasyal kahit sa Sabado para walang pasok. Hindi ko alam pero nakadama ko ng kakaiba sa paanyaya niyang iyon. Una kong naisip na tanggihan siya dahil hindi iyon makakabuti sa akin at sa pamilya namin ni Bert. Pero para namang may nagtutulak sa akin na kung ano para pumayag. Para akong biglang na-excite sa paanyayang yun ni Justine. Nagsinuling ako kay mama. Sinabi kong may gagawin kami sa school kaya kailangan kong pumunta doon. Unang pagkakataon to na nagsinungaling ako sa aking ina. Hindi ko alam
na ang minsang pagsisinungaling na ito ay mauulit pa ng mauulit para lang makasama ko si paring Justin. Teka, bakit mo ako dinala rito? Gulat na sabi ko nang dinala ko ni Justin sa isang lodging house na may medyo kalayuan sa bayan namin. Mela, sandali lang naman eh. Gusto lang talaga kitang makasama. Justin, asawa ko ng kumpare mo, ng kaibigan mo. Itatago naman natin to kay paring Bert eh. Hindi naman niya malalaman yung tungkol sa bagay na to, Mela. Pero Justine, bulalas ko. At bigla ako nitong hinalikan sa labi. Hayaan mo na ako, Mela. Hayaan mo kong punan ang mga bagay na hindi mabibigay ng asawa mo dahil nasa abroad siya. Gusto kong tanggihan si Justine, pero hindi ko talaga maipagkakailang namimiss ko na ang ganitong bagay ng sobra-sobra, Miss Love. Miss na miss ko ng mayakap at mahalikan ng isang lalaki. At hindi ko akalain na mag-iinit ako nang halikan ako ni Justine. Namiss ko maranasan ng ganong bagay. Hindi ko naman inasahan na ang kumpare pa ni Bert na si Justine ang magbibigay sa akin ng ganito. Hindi ko inaasahan na ang pagkakaibigan at paglalapit naming dalawa ay humantong sa isang malaking pagkakasala sa asawa kong si Bert. Nauwi kami sa isang patagong relasyon na hindi ko inaasahan. Nagiging pansamantala ko siyang kaligayahan habang wala ang mister ko. Sa mga sumunod na araw ay grabe ang pag-iingat ko, pati na ng asawa ko sa chat. Hindi ko na binabanggit sa kanya si Justin para maiwasan naming mapag-usapan. Minsan ay nakukonsensya naman ako, pero mas nananaig talaga ang makamundong paghatak sa akin ng tawag ng pangangailangan at init ng aking katawan. Nang mga oras na iyon, hindi ko na alam kung paano ko puputulin ang ugnayan namin ni Justine. Hanggang isang araw, malakas ang buhos ng ulan sa school kaya't na-stranded ako. Gabi na ay hindi pa ako nakauwi, kaya sinundo na ako ni Justin sa classroom. Dito ay may nangyari sa amin. At habang pauwi kami, dumaan pa kami saglit sa isang hotel na nasa bayan lang din namin. Hindi ko alam na nakita pala kami ng kaibigan ni na Brett. At Justine, habang pumapasok sa hotel. 2 oras lang naman kami doon at pagkatapos ay umuwi din kami kaagad. Pero as usual, may nangyari sa amin sa hotel na iyon. Si Justine ang nagsundo sa'yo sa paaralan, Mela? Tanong sa akin ni Mama. Parang may kakaiba sa boses niya. Tila nanunumbat. Oo ma, kasi ang lakas ng ulan eh, at wala akong masakyan pa uwi. Kaya kanya susunduin ang sadya sa paaralan? Hoy Mela, tigil-tigilan mo ako sa kasinungalingan mo anak. Manaman, ano bang pinagsasabi mo? Napapailing na lamang si Mama sa akin, pero tinatanggi ko talaga ang mga sinasabi niya. Anak kita, Mela, kaya kilala kita. Kung kailan ka nagsisinungaling, at kailan ka nagsasabi ng totoo. Ma, wala nga kaming relasyon ni Justin. Pagtatanggi ko pa. Amoy lalaki ka, Mela. Gusto mo pa bang isa-isahin ko sa'yo ang mga palatandaan na kabit mo ang Justin na yan, Mela? Napakabait ng asawa mong si Bert. Nagtatrabaho siya para sa kinabukasan ng pamilya ninyo. Nagtitiis na malayo sa pamilya para sa magandang bukas niyo. Habang ikaw, kumakabit ka sa kumpare niya. Mela, hindi ako nagkulang sa pagsasabi sa'yo. At huwag mo akong masumbat-sumbatan balang araw. Na high blood na si Mama sa akin. Namumula siya sa galit habang ipinapamukha sa akin kung gaano ako kasamang asawa at babae. Guro ka, Mela. Teacher ka. Isa kang profesional. Saan mo ba nilagay ang utak mo, ha? Itigil mo na yung kalokohan mo bago pa masira ang pamilya mo. Huwag mong ipagpalit ang masayang pamilya na binuo niyo ni Bert sa isang panandaliang aliw lamang. Hiyang-hiya ko ng sobra sa mga sinabi sa akin ni Mama. Daig ko pa, Miss Love, ang sinampal sa mukha.
Nakarating kay Bert ang istoryang kasama ko si Justin sa hotel at galit na galit ito sa akin. Napapaiyak na lamang ako nung sumbatan ako ng asawa ko. Wala naman kaming ginawa ni Justin, Bertie. Nagpunta lang kami sa hotel noon kasi nasira yung sasakyan niya. At napakalakas ng baha sa daan at basang-basa din ako. Pagrarason ko sa asawa ko. Dahil kahit kailan, hindi ko aaminin ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Wala naman siyang ebidensya na nagkasala ako sa kanya. Naging malaking away po namin iyon ni Bert. At habang magkaaway kaming dalawa, ay patuloy pa rin kami ni Justin sa pagkakasala sa bawal na relasyon. Kahit sa kotse, Miss Love, ay nagagawa na naming punan ang pangangailangan naming dalawa. At aaminin ko ng mga panahong yun ay sobra na akong naa-addict sa kanya. Ika nga, masarap talaga ang bawal. Kaya uulit-ulitin mo kahit alam mong mali na. Hanggang sa isang araw ay may isang pangyayaring nagpatigil sa kalokohan namin ni Justin. Tumawag sa kanya ang asawa niyang si Carol dahil may sakit daw si Marky. Takot na takot ako noon at napapraning. Naiisip kong ito na marahil ang karma namin sa ginagawa naming pagtataksil. Nagkasakit ang anak niyang si Marky. Awang-awa ko nun sa bata kasi napamahal na rin naman sa akin to. Napilitan si Justin na puntahan sina Carol at Marky sa Bohol. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo na wala akong balita sa kanya. Isang araw, nagulat na lamang kung bumalik na si Justin sa bahay nila. Pero kasama na niya si Carol. Nagkabalikan ang mag-asawa. Masakit ang nakikita ko nung una, pero nilabanan ko ang bugso ng damdamin ko. Pero isang araw, hindi na namin napigilan ni Justin na magkita sa hotel na lagi naming pinupuntahan tuwing Sabado. Napilitan lamang kong balikan si Carol, Mela, para sa anak namin. Justin, baka ang pangyayaring to sinadya ng Diyos para matigil na tayo sa masamang bagay na ginagawa natin. Maghiwalay na tayong dalawa. Ayusin natin ang pamilya natin. Hindi ako papayag. Mahal kita, Mari. Mela, alam mo yan. Ako ang unang lalaki sa buhay mo. Alam mo bang napakasayo ka na bumalik ka sa akin? Tama na, Justine. Itigil na natin to. Mali ito, alam nating parehas. May pamilya ako at may pamilya ka na rin. Napaiyak pa noon si Justine. Kung mamimili raw siya sa aming dalawa ni Carol, ay ako ang pipiliin niya. Sige, kung pipiliin mo ko, paanong anak mo ha? Paano si Marky? Ako, tinanong mo ba kung ano opinyon ko? Natigilan si Justine sa sinabi ko. Alam kong masakit to. Dahil nahuhulog na rin naman ako sa iyo Pero alam nating mali dahil pareho tayong may pamilya. Walang kasalanan sa akin ang kumpare mong si Bert. At napakabuting tao niya. Naranasan mo naman ang pagtaksilan, di ba? Alam mo kung gaano kasakit yon, Justine. At ito, ginawa ko kay Bert yun. Napaiyak na ako at sobrang nakokonsensya sa nagawa ko. Mabuting magkaibigan kayo ni Bert. Danas mong iwanan at pagtaksila ng asawa. Masakit yun, kaya tigilan na natin ang relasyong to. Tapusin na natin ang nakaraan natin at hanggang dito na lang tayo. Mahigpit ang mga yakap sa akin ni Justine. Pero sa huling pagkakataon, Miss Love, ay nagawa pa naming paligayahin ang isa't isa. Tama po, bumigay pa rin ako sa huling pagkakataon. Ninamnam ko ang huling sarap sa piling ni paring Justine. Kahit masakit ay pinili ko ang maging tama. Kahit mabigat sa kalooban ko ay inayos ko ang sarili ko. Humingi muna ako ng leave sa school na pinagtatrabuhan ko ng 1 buwan. Nagbakasyon kami ng nanay ko kasamang anak ko sa probinsya ni Mama sa Mindanao. Dito ako nakakita ng murang lupain at bahay na binibenta sa murang halaga, kasama na ang lupa at bahay. Isang konkretong bahay na may malawak na lote, na hindi man lang nga ito nangalahati sa bahay namin. Kinumpinsi ko ang asawa kong si Bert na ibenta na lang namin ang lupain at bahay sa Cebu para bilhin ang bahay at lote na ito.
Binibenta raw kasi ng may-ari sa murang halaga kasi pupunta na ito sa abroad. Foreigner daw kasi ang asawa niya at dadalhin na siya sa abroad. Sinabi ko kay Bert na mas maganda rito sa Mindanao at magpapalipat na lamang ako rito. Pumayag naman ang asawa ko dahil nagustuhan niya ang area na pinakita ko sa kanya. Doon kasi kahit gumawa ka pa ng malawak na gulayan at babuyan ay okay lang. Mahilig kasi ang asawa ko sa pagtatanim ng gulay at mga prutas. Ginawa ko ang bagay na iyon para makalayo kay Justin. Iyon po ang totoo. Binla ko si Justin sa lahat ng social media ko pati sa telepono ko. Binla ko siya ng tuluyan sa buhay ko. Hindi na ako bumalik pa sa Cebu. Ang kapatid na lamang ni Bert ang nagbenta ng bahay namin sa Cebu at pinadala na lamang sa akin ang pera. Nagpa-assign na rin ako dito sa bahay ng Mindanao. Sobrang pinagsisisihan ko, Miss Love, ang nagawa ko sa asawa ko. Pag-uwi ni Bert, ay dito na siya tumuloy sa bagong bahay namin sa Mindanao. At dito namin inumpisahan ulit ang panibagong buhay. Araw-araw ay bumabawi ako sa mister ko. Sinasabing ang Diyos ay pumarito sa mundo para sa lahat ng makasalanan. Kung sino ang nagkakasala ay nakahanda niyang patawarin. Aminado kong nagkasala ako sa asawa ko, pero ginapi ko ang karupukan ko at ginawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay ko at ang pagsasama namin ng asawa kong si Bert. Naway may aral kayong natutunan sa aking istorya at nakahanda kong basahin ang inyong mga komento. Nagmamahal, Teacher Mela.